Inay, inay, anong ginagawa mo? Gabi na, gusto mo ba akong pasabugin sa takot? Yan, gagawin mo ba ito para sa buhay ni inay? Benta nyo na ang bahay na ito. Malamang makuha ni Lin Chen ang pera agad. 50,000, 50,000. Pasensya na kayo, inay. Hindi rin naman kita kinainisan. Magkasama tayong pamilya, magkasama tayo ng maayos. Darating din ang paggaling. CJ, makinig kayo mga anak ko. Hindi na magagamot si nanay. Kahit pa magbenta kami ng lahat, maghirap pa. Basta't hindi namin mapapanood na nagdurusa ka, hindi namin magagawa. At saka pa. Kung wala ka, paano magkakaroon ng kabuhayan ngayon, nanay? Mama, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari, ma? Hahaha. Wala akong masama, ma. Hindi na ako dapat maging pabigat sa inyo. Ma. Galaxy, ma, ikaw na ang mauna. Mama, darating na ang doktor. Ikaw na ang mauna, mama. Mama. Mabilis magbayad at ayusin ang mga papeles. Doktor, mabilis, iligtas ang aso ko. Doktor, mabilis, iligtas ang aso ko. Nagkamali ka. Hindi ito klinika ng mga alagang hayop. Lahat ng aso ay may sakit, hindi ba? Doktor, nasugatan ang aso ko sa harap ng inyong klinika. Pakiusap, tulungan mo siyang magamot. Kung hindi, mamaya mawawala na ang kanyang binti. Baliw ka ba? May pasyente akong nasa bingit na ng kamatayan ngayon. Bakit ang doktor na ito ay walang pakundangang moral? Mahalaga ang buhay. Hindi ba mahalaga ang buhay ng aso ko? Ngayon ko na ibubunyag. Ikaw na doktor na ayaw magligtas sa oras ng panganib. 200 metro lang ang layo ng pet hospital dito. Bakit hindi kayo pumunta? Hindi nyo ba nakikita na masakit ito? Ngayon ay sobrang sakit na nito. Mas mahalaga pa ang pasyente nyo kaysa sa aso ko. Paano kung masaktan ang aso ko? Huwag na kayong makipagtalo sa akin. Malapit nang mamatay ang pasyente ko, ang tanga. Hindi pa ako nakakita ng doktor na walang pakundangan sa etika tulad mo. Dr. Zhang, dumating ka na rin. Bakit ang bagal mo? Kakatagpo ko lang ng isang baliw. Ayaw akong bitawan at pinapakita sa akin ang kanyang aso. Naiinis na ako. Tara na, Zhang, naghintay na tayo ng matagal. Hoy, mahal. Nakatanggap ka na ba ng 500,000 mula sa pagbebenta ng bahay? Ipadala mo na ito sa akin. Wala, hindi ka na ngayon sa akin. Sa ngayon, hindi kita maibigay. Ano ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng nanay? Mincheng, bakit ka pa rin tumatawag? Sobrang sakit ng binti ni Wangwang. Pumunta ka na rito at tingnan mo. Kasama mo na naman si Daichuni, di ba? Zhang Mingchen, bumalik ka na agad. Nandito lang ako sa ospital, naghihintay sa'yo. Malapit nang mawala si Dad. Bumalik ka na agad. CJ. Nakuha ko na. Oy, Ginangwu. Doktor, Ginangwu, magmadali kang magbayad. Kung hindi matutuloy ang operasyon. Napakadelikado na ngayon ang kalagayan ng nanay mo. CJ. Chendi. Pakiramdam ko ay hindi mapakali. Babalik muna ako sa ospital. Mincheng, magtiwala ka lang. Wala namang problema si Mama. Sigurong ayaw lang talaga ng asawa mo na magkasama tayo. Para lang tayong pinaghihinalaang masama. Pero sobra na talaga siya. Paano niya magagawang gawing biro ang kaligtasan ng buhay ni Mama? Mincheng, magtiwala ka lang. Pagkatapos ng kasal namin ni Ming Zhang, hindi na namin muling guguluhin ang buhay mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Isang araw na mag-asawa, 100 araw na pagmamahal. Maaari kang magbigay ng 500,000 na regalo. Ito na ang pinakamalaking biyaya para sa akin. Salamat.
Dapat lang ikinasal ka sa akin. At nagkaanak ka para sa akin. Ngayon, kung ikakasal ka sa iba, ito ay pangalawang kasal. Ako ang may utang na loob sa'yo. Mincheng, napakabuti mo sa akin. Talagang isang hangal. Kung hindi 500,000 na regalo sa kasal ng ex-asawa ay hindi ito kalokohan, ano ito? Nakita kong masaya ka, nakakalma na ako. Lanan. Pero si Mingzhang, may isa pa akong bagay na nahihiya akong sabihin. Sabihin mo, wala na tayong dapat ikahiya sa isa't isa. Kasi ang kalusugan ng nanay ko ay hindi maganda. Pero si Mingzhang ay ayaw siyang tanggapin. Kaya maaari mo bang tulungan akong alagaan ang nanay ko? Ang nanay mo ay parang tatay ko. Haha. Mingcheng, napakabait mo talaga. Sige, ganito na lang. Bukas, samahan mo akong pumunta sa ospital para tingnan ang nanay ko. Ginawa na namin ang lahat para sa iyong ina. Makikiramay kami. Mag-ingat ka, mainit. Nanay, masarap ba? Ito ay niluto ni Ming Cheng para sa'yo. Talagang may pagmamalasakit si Ming Chen. Ah, ah. Talagang malas ang lugar na ito ng ospital. Chendi, sobrang hindi ako mapakali ngayon. Nandito rin ang nanay ko sa ospital na ito. Gusto kong tingnan siya mamaya. Mingcheng, hindi ka ba nangako na sasamahan mo akong mag-verify ng wedding dress? Nasaan ang asawa mo? Wala bang oras ang asawa mo para samahan kang mag-verify ng wedding dress? Mingzhang, sobrang abala siya sa trabaho. Siguro hindi lang niya ako pinapansin. Sa huli, babae ako na may pangalawang asawa. Dapat lang na hindi niya ako pinapahalagahan. Sige, ako na lang ang pupunta. Sige, sasama ako sa iyo para magpasukat, okay? Mingcheng, sobra kang mabait sa akin. Ayoko talagang mag-asawa ng iba. Anong kalokohan yan? Kailangan mong maganda ang buhay kasama si Chen Mingzhen sa hinaharap. Pagkatapos mong pakasalan si Wu Yuan. Hindi mo na ba ako pinapansin talaga? Siyempre hindi. Ngayon, may sarili na kaming mga pamilya. Pero nasa puso ko pa rin ang pag-aalala sa'yo. Alam kong makakaabala ito sa'yo kapag sinabi ko. Hindi ko dapat sinasabi to. Pero ganito talaga ang nararamdaman ko. Sige na. Haha. Tuha. Mama, nawala na si Lola. Maaari mo ba siyang tawagan? Baka sobrang abala si Papa Q sa trabaho. Ang ganda. Ayos lang din, ang ganda. Maganda ang lahat ng ito, Mingcheng. Maaari ko bang subukan lahat? Babalik na siya agad. Mama, huwag kang umiyak. Mingcheng, tignan mo, bagay ba sa akin ang wedding dress na ito? Ang ganda. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Bilisan mo at kuhanan mo ako ng magagandang litrato. Kailangan ko itong ipadala kay Mingzhang. Tingnan mo. Ayos na ba? Ipakita mo sa akin. Mingcheng, bakit ang daming walang kwentang litrato sa cellphone na ito? Delete ko na lang, okay ba? CJ. Ayos na, kuhanan mo pa ako ng mas marami pang litrato. May video pa. Ito na lang. Ang bayad sa pagsubok ng tela ni Ginoong Zhao ay 2,980 yuan. Tingnan mo kung paano magbayad dito. Sandali lang. Hello, mahal. Sa wakas, sumagot ka na, ma. Kailangan ko ng 3,000 yuan agad. Pakisend mo na lang mabilis. Pero, paano naman si Mingcheng? Ayaw mo bang tulungan akong bayaran ang gasto sa pagpatay? Naman, hindi naman siguro.
Asawa, may larawan ka ba ng nanay mo? Noong pinalitan ko ang cellphone ko, ipinadala ko na sa iyo ang mga larawan ng nanay. Sabi ng funeral home, kailangan nila ng larawan ng nanay bilang memorial photo. Ginozaw, ang ganda ng asawa mo. Talagang maswerte ka. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganoong kalaki ang loob. Bihira kang makakita ng ganito. Hindi siya ang asawa ko. Siya ang ex-asawa ko. Oh, naiintindihan ko na. Kayo ba ay nagkakaroon ng second chance? Naghahanda na ba kayong magpakasal muli? May problema ba kayong dalawa? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang makialam. Hindi mo ba nakita na may mga ex-husband na nagbibigay ng regalo sa ex-wife? Nagbibigay ako sa kanya ng regalo. Nagpakasal siya sa iba. May sakit yata itong lalaking ito. Nagbigay ng napakamahal na gastos para sa kasal ng ex-asawa. Kahit sa sariling asawa ay ayaw gumastos. Para sa ibang babae, napaka-generous. Mingcheng, ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Kailangan kong tumawag kay Mingzhang. Hello, Mingzhao. Nakita mo ba yung mga litrato na sinuri ko kanina? Ipinadala ko na sa'yo. Maganda ba? Ay, ang ganda-ganda. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Huwag kang tumawag sa akin habang nagtatrabaho ako. Ay, yung budget para sa hotel reception ay 6,000 lang. Mahal, ang bait mo sa akin. Budget ng bawat mesa ay 6,000. Talagang napakalaki ng okasyong ito. May sakit ka ba sa utak? Ang sinasabi ko ay 30 mesa, 6,000 bawat mesa, 200. Anong klaseng kasalan ang may budget na 200 bawat mesa? Isang mesa para sa 20 tao. Kaya't ang average na budget ay 1-0 bawat tao. Paano mo sila pakakainin ng boxed meal? Sino bang nag-utos na maraming mahihirap na kamag-anak sa pamilya mo? Pagdating, andyan na ang napakarami. Hindi ba't ang pera ko ay hindi lang basta nahahagis ng hangin? Umuwi ka na. Chonli, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak ng ganito kasakit? Mingcheng. Binigyan lang ako ng 200 na budget para sa kasal. Ano na ang kasal na ito? Hayaan mo na lang silang kumain ng pack meal. Huwag ka nang malungkot. Ako na ang bahala. Gusto ko pa rin ang magarang kasal. Pero ganito na ang nangyari. Ganito. Ako na ang bahala sa handaan, isang lamesa. 2,000 yuan. Sisikapin kong maayos na may kasal ka. Hindi kita mapapahiya. Haha. Mingcheng, napakabait mo sa akin. Pero saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Hindi ba magagalit ang asawa mo? Huwag kang mag-alala, may pera ako. Mabait si Yuyan. Sigurado akong ganun din ang iniisip niya. Saan naman kukuha ng ganitong kalaking pera si Zhao Mingcheng? Naghulog siya ng 500,000 sa regalo. Ang isang mesa sa salu-salo ay 2,000. Kailangan pa ng 60,000. Hindi ba siya dating mahirap? Baka pagkatapos ng diborsyo ay yumaman siya. Huwag naman sanang nakakuha si Wu Yuyan ng malaking benepisyo. Ngayon ay kaarawan ni Duo. Siya ay 8 taong gulang. Ikaw ang tatay ni Duo. Sama ka sa amin sa birthday, ha? Sige, walang problema. Binenta na ng asawa mo sa akin ang bahay na ito. Binayaran ko siya ng 500,000. Bakit ayaw mo pang umalis? Umalis ka na. Mama, saan tayo pupunta ngayon? Walang anuman, Kiki. Mama, mag-isip ako ng paraan. Namatay na ang mama at lola. Bakit hindi pa bumabalik si Papa? Babalik si Papa. Mama, bakit hindi pa bumabalik si Papa? Mabait si Papa, babalik siya. QQ. Bakit ang init-init mo? Mama, ang sakit ng ulo ko. QQ. Huwag mong takutin si Mama. Umalis na si Lola. Hindi na pwedeng mawala si Mama sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Huwag na kayong kumanta. Gusto ko si Papa Mingzhang. Nasaan si Papa Mingzhang? Si Papa Mingcheng ay wala sa bahay ngayon. Pwede bang samahan tayo ni Papa Mingcheng sa ating kaarawan? Dad Mingcheng, naghanda pa siya ng regalo para kay Dodo sa kaarawan niya. Dodo, ito na ang sayo. Hindi siya ako. Papa, paalisin mo na siya, paalisin mo na. Kuya, baka mas mabuting umalis na lang ako muna. Nakikita ko na hindi rin masyadong tinatanggap ni Dodo siya. Ginoo, magbabayad po ba kayo? Ang kabuang bayad ay 560 pesos.
Ah, tama nga. May kakaibang pakiramdam pa rin si Wangwang. Sabi ng doktor, maraming sakit ang matatandang aso. Maaari mo bang dalhin si Wangwang sa pet hospital bukas? Sisi sa walang silbi na doktor na yon. Kung sana ay ginamot niya si Wangwang noon. Hindi sana si Wangwang. Kapatid, huwag ka nang malungkot. Dalhin na natin si Wangwang para sa cremation. Kremasyon. Pasensya na po. Pwede po bang maghintay pa ng kaunti? Hindi pa nakikita ng asawa ko ang huling pagkakataon kasama ang kanyang lola. Kinokontak ko na siya. Pakiusap, maghintay pa po ng kaunti. Yan, pakikiramay po. Dapat dumating na ang mga taong darating. At hindi na kailangang maghintay pa sa mga hindi dapat dumating. Bakit hindi pa bumabalik sina mama at papa? Hindi na ba makikita ni papa si lola? Babalik si papa. Hindi. Bayani. Hindi na makikita si Wangwang. Kapatid. Ang buhay at kamatayan ay bahagi ng buhay. Huwag ka masyadong malungkot. Makakasama ito sa kalusugan mo. Tama, Jenny. Hindi na ako umuwi ng ilang araw. Medyo nababahala ako. Gusto kong tumawag at tanungin ang nanay ko kung anong nangyayari. Michaw, nag-aalala ka ba na baka magkamali ng isip si Yuyuan tungkol sa akin? Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko kay Yuyuan. Hindi ko siya sinakmal. Ang iyong nanay ay tiyak na magiging ligtas. Nabanggit ni Yuyuan ang punerarya sa akin. Noon, hindi ko rin narinig ng maayos. Ngayon, labis akong nababahala. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka na. Mama. Patay na ang papa at lola. Bakit hindi ka pa umuwi? Matulog. Anong sinabi mo? Chen Xiao, anong sinabi mo? Patay na ang papa at lola. Bakit hindi ka pa umuwi? Anong kalokohan ang sinasabi mo dito, bata? Kahit na gusto mong umuwi ang tatay mo, hindi mo pwedeng isumpa ang lola mo. Tama. Bakit ka nagsasalita ng ganyan, bata? Hindi ako nagsisinungaling, kahit na totoo na pumanaw na ang lola mo. Matagal nang nakipag-ugnayan ang nanay mo sa tatay mo. Huwag ka nang magsalita ng mga malas na ganyan sa susunod. Hindi ako nagbibiro. Ama, itaas ang kamay. Bakit ka nag-isa dito? Mama, pakiusap, umuwi ka na. Nag-iisa kang lumabas, hindi man lang nag-alala si mama. Talagang hindi ko alam kung anong klaseng ina to. Mag-aalala ang mga matatanda sa huli. Mincheng, bigla na lang sumakit ang ulo ko. Baka pwedeng ihatid mo na ako pauwi. Tatay, may ibang bagay pa akong kailangan gawin. Babalik ka na mag-isa mamaya. Mama, QQ. Bakit ka nandito, mama? Kakausap ko lang kay papa. Paano nangyari iyon? Hindi ko pa rin maabot ang telepono ni papa hanggang ngayon. Para sa salu-salo ng libing ni lola. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mama, ayaw na ba sa atin ni papa? Hindi yon totoo. Maaaring sobrang abala lang siya sa trabaho, tatay. Hindi ba pwedeng ang babaeng nagpakasal muli ay hindi karapat-dapat sa isang perpektong kasal? Chunli, karapat-dapat ka sa pinakamaganda sa buong mundo. Pero binigay lang ni Mingcheng sa akin ay isang hapunan ng kasal. Isang budget na 200. Haha. Hami, ito ba ang binili mo para sa akin? Wow. Naisip ko, mas maganda ang presyo ngayon ng ginto. Pinayagan na siyang kumilos. May pera na para sa iyong kasal. Ito ay para sa iyong asawa. Bakit mo siya ibebenta? Sang-ayon ba siya? Medyo luma na ang mga disenyo na ito. Bibili na lang ako para sa kanya sa susunod. Sa tuwing kasama kita, hindi ako sumasakit ang tiyan. Baka talagang yumaman si Zhao Mingcheng sa mga nakaraang taon. Lahat ng gusto, nandyan na. Salamat, kaibigan ko. Kung hindi ko mahanap ang restaurant para sa libing ng nanay ko. Hixiaoyu. Hindi ka na ba palaging nandito sa libing? Sa maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Hindi na sapat. Masyadong simple ang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Kaya dadalhin kita sa Hanlong Hotel.
Para hindi na magdulot ng malaking pasanin sa pamilya. Siguro hindi na rin magpapahalata ang matandang babae sa atin. Nasaan si Zhao Mingcheng? Hindi siya pumunta sa libing ng kanyang ina. Nag-message na ako sa kanya. Dapat darating na siya agad. Tara, mag-order na tayo. Kelly. Chen Mingzhao. Ngayon tayo ikakasal. Isa lang ang sasakyan para sa kasal. Chen Li, pangalawang kasal mo na ito. Masama ang sobrang gulo. Sobra ka ng mang-api. Asan ang driver? Hindi ka ba makakapag-drive mag-isa? Hindi ba't sobrang masigla ng ex-husband mo? Hayaan mo siyang mag-drive ng maayos. Ngayon, ikakasal tayo. Isang sasakyan para sa kasal, ayos na. Ngunit pinapadrive mo pa ang ex-husband ko para dalhin ako. Ay naku, tama na. Pare, nagkagulo na tayo. Sobrang pabaya mo naman. Tama na, huwag na magpatumpik-tumpik. Magsakay ka na. 2,000 para sa isang oras na sakay ng sasakyan. Iyan dapat lang. Yung patay na si Chen Mingzhang, sinasabi pang kumita ng malaki sa negosyo. Napakakuripot. Ikakasal ako sa'yo. Pus kailangan ko pang tiisin ang mga kahihiyan mo. Ngayon ay ang aking masayang araw. Saan galing ang sirang sasakyan na ito? Sirang sasakyan, sirang sasakyan. Lahat ng sirang sasakyan ay naarkila. Chen Li, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang may-ari ng sasakyan. Anong kalmado, kalmado. Ngayon ay ang aking masayang araw. Pahiram tayo ng sasakyan na ito. Talagang malas ang may-ari ng sasakyan na ito. Ay, Chun Li, Chun Li. Malaking araw ito. Hindi mo dapat hawakan ang mga malas na bagay na ito. Walang sumundo sa tatay ko. Pwede bang magbigay daan kayo? Walang kaalam-alam. Saan pa ba pwedeng bumalik ang kasal na sasakyan? Dalhin mo na yan at itapon mo na. Nakakainis tingnan lang. Ito ay pag-ari ng iba. Masama naman kung mawala ito. Ngayon ay ang masayang araw ko. Kailangan mong sundin ako. Sir, talagang masunurin ang ex-husband mo. Ano man ang sabihin, ginagawa niya. Handa siyang magbigay ng 500,000 bilang regalo. Siyempre naman. Itigil mo. Tumigil ka. Nasiraan ka na ba? Buwan na anino. Bakit nandito ka? Sabi ni Chen Li na itapon ko ito. Zhao Chen, ikaw ay labag sa lahat ng tama. Ano na labag sa lahat ng tama? Isa lang namang sirang kahon yan Wuyo yan. Sa'yo ba itong sasakyan? Bilisan mo at dalhin mo na ako. Sinasabi ko sa'yo. Nasira ang masayang araw ko. Hindi kita palalampasin. Kailangan pa nating dalhin ang kaibigan sa hotel. Huwag mo na kaming pigilan. Yao Mingchen, ikaw na walang hiya. Ang itinapon mo ay abo ng iyong ina. Ikaw, anong sinabi mo? Wuyuan Yuan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngayon ay araw ng aking kasiyahan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sa mga nakaraang araw, hindi siya palaging abala sa paghahanda para sa kasal ng iyong ex-asawa. Ano ang kinalaman mo dito? Yueya, galit ka ngayon. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko sa'yo. Zhao Mingcheng. Totoo ang lahat ng sinasabi. Akala mo ba'y magbibiro ako tungkol sa kanyang kamatayan? Ito talaga ang abo ng nanay ko. Mingcheng. Hindi na mabubuhay ang mga patay. Kailangan kong pumunta sa kasal ng 12:00. Mabilis, dalhin mo ako roon. Itinapon na ang abong ito. Zhao Mingcheng. Ngayon ang libing ng nanay mo. Mingcheng, talagang kailangan kita ngayon. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Gusto kong samahan mo ako. Chili, ako. Mingcheng. Yan, hayaan mong ako muna ang maghatid sa kanya sa hotel. Babalik ako at ipapaliwanag ko ng mahinahon sa'yo. Ang gago ka, salamat, Mingcheng. Samantha. Kung magtatangka kang pumunta sa kasal niya ngayon, kahit na ang libing ng ina mo, makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi naman magagalit si Mama Mingcheng. Sa huli, mas mahalaga ang mga buhay na tao. Tara na, JE.
Buwan. Hintayin mo akong bumalik, saka ko ipapaliwanag sa'yo. Hahaha. Haha. Ha. Hahaha. Ay. Mincheng. Chendi. Naidala na kita sa hotel. Gusto kong bumalik at silipin si Yuyan. Mincheng, gusto mo bang masaksihan ang aking kaligayahan? Kahit na hindi ikaw ang nagbigay ng kaligayahang ito. Ngunit nais ko pa ring makita mong masaksihan ang sandaling ito. Siguradong magiging masaya ka. Ay. Ito ba ang pusong nagniningning na gusto kong bilhin? Wow. Noong ikinasal tayo, gusto ko na sanang bilhin ito para sa'yo. Noong panahong iyon, wala tayong pera. Pero, Mincheng, ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 80,000 ah. Saan tayo kukuha ng pera? Boss, anong masasabi mo sa sasaksyang ito? Ayos lang, boss. Maaari bang ilipat agad ang pangalan? Dahil mag-aasawa na ang ex-wife ko. Oh, gusto mong balikan siya? Gusto kong bigyan siya ng mahalagang regalo. Oh, kasal na ang ex-asawa. Ikinalulungkot ko lang na noong panahong iyon ay hindi ko naibigay sa iyo ang pinakamahusay. Fencheng. Lene, Mincheng. Paano naging napakayaman ni Zhao Mincheng? Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Talaga bang umunlad siya? Binenta ko ang sasakyan ng 80,000 at nanghiram pa ng ilang libong piso sa iba't ibang tao. Sa wakas, natupad ko na ang pangarap ni Chun Li noon. Salamat sa pagtitiis mo. Sa pag-aasawa sa akin, nagdusa ka ng maraming. Bukas, hindi na ako magdaramdam. Binilhan mo ako ng ganito kamahal na regalo. Mahal mo pa rin ba ako? Chendi, ikakasal ka na ngayon. Pero si Mincheng, alam mo na. Gusto ko lang humanap ng taong magpapaligaya at magmamahal sa akin. Kung kaya mo lang. Gusto kong makipag-ayos sa'yo. Nagkakamali ka. Magkaibigan kami ni Yuyan. Gusto ko lang punan ang panghihinayang noon. Baka si Zheng Mincheng ay yumaman na. Ayaw na niya sa akin. O Mincheng. Chenlei. Halos na ang oras. Dapat na silang umakyat na. Hi, Eklu. Matagal na kitang hindi nakikita, haha. Kumain ka ng marami. Hi, Ek. Kain ka ng maayos, uminom ng maayos. Haha. Mingzhang. Anong nangyari sa'yo? Isang anyo ng pagkabahala. Wala naman. Uy, Chunli. Di ba sinabi ng ex-husband mo na magbibigay ng 500,000 na ibigay na ba? Dapat nandito na siya. Nakahanda na siya. Baka kailangan mong mag-remind ulit. Anong nangyari sa'yo? Kahit na nagbigay si Zhao Mincheng ng 500,000, iyon ay para sa akin. Kumusta na? Hindi ba may tinatago si Chen Mingzhao sa akin? Wala si Chunli. Paano mo naman may isip na ganun ako? Hindi ko lang talaga nakita ang ganitong dating asawa. Mas maganda siguro kung ganito. Haha, tuloy, palakpakan natin. Inaanyayahan ang bagong kasal na pumasok. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat na naglaan ng oras para dumalo sa aking kasal. Ngayon ay isang espesyal na araw. Ngayon ay gusto kong pasalamatan ng labis ang isang tao. Si Mincheng. Salamat sa walang sawang pag-aalaga at pagtulong mo. At sa espesyal na paraan mo pa akong inayos para sa kasalang ito. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ay palaging magiging pinakamahalagang pamilya ko. Kapatid, ang pinakaminiti ko ay sana maging masaya ka. Siyempre, magiging masaya ka. Maligayang bagong kasal.
May 500,000 sa card na ito. Bagamat hindi ito marami, ito ay mula sa puso ko. Naniniwala rin ako na magiging mas maganda ang mga darating na araw mo. Bibigyan ko ng magandang pagtrato si Chenlin, maniwala ka sa akin. Haha. Siguradong magiging masaya ako, Mingcheng. Dapat na bayaran ni Chen Mingzhang ang 1,000,000 na utang sa ating boss. Anong nangyayari dito? Anong 1,000,000? Hindi ba't sinabi mo na nagnenegosyo ka ng malaki? Kumita ka ng ilang milyon? Anong malaking negosyo ng bagong kasal? Nabiktima ka ba? Utang ng asawa mo sa ating boss ay mahigit 1,000,000. Kung hindi siya magbabayad, puputulin namin ang kanyang mga kamay at paa. Chen Mingzhang, sinungaling ka. Wala kang pera pero gusto mo akong pakasalan. Ay, kuya, ikaw, ganito. May 500,000 sa card na ito. Hawakan mo muna ito. Yung natitirang pera, mag-iisip ako ng paraan para unti-unti itong mabayaran. Lene, sige, marunong ka rin. Tara na. Yung 50,000 ay pera ko. Matagal na tayong kasal. Tinutulungan ng asawa ko ang asawa niya magbayad ng utang. Di ba't natural lang yon? Ikaw, manloloko. Lene. Minsan ayaw ko ng pakasalan si Mincheng. Dala mo ako, sige ba? Anong ibig mong sabihin, ha? Alam mo na may utang si Laozi at gusto niyang umalis, di ba? Hindi ganun kasimple ang bagay. Ano ng klaseng lalaki si Linjia na mananakit ng babae? Umalis ka na, anong pakialam mo sa'yo? Anong klaseng lalaki ka? Akala mo pa rin na mapapaniwala mo ako na sasama ka sa pagbabayad ng utang. Managinip ka, Lin Chao, dadalhin mo ako. Dalhin mo siya, Linze, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kung dalhin mo ang pulang sinta na ito na isang tsismoso. Isa kang baboy. Kaya pala puro kalokohan ang sinasabi mo. Hindi mo narinig na nagsisinungaling siya. Makinig kang mabuti Ako si Dado ang anak ko. Bago pa man kayo nagpakasal, buntis na ang ex mo. Sa akin ang anak na yon. Anong sinasabi mo? Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Sino ba talaga ang anak ni Duo? Mincheng, mahal kita. Naniniwala ka ba sa akin? Nagsisinungaling siya. Gusto lang niyang sirain ako. Zhao Mincheng, pareho tayong lalaki. Minsan, talagang naawa ako sa'yo. Sinasabi mong matagal ka nang kasama ang babaeng ito, pero hindi mo pa rin alam, anong klase siya talaga. Si Lin, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Sisiguraduhin ko, hindi na ako makikipag-ugnayan kay Chen Mingzhang. Mula ngayon, nakita ko na talagang mahal na mahal kita. Kang Li, ngayon ang iyong kasal. Ako ay kasal na. Paano nangyari ito sa'yo? At tumanggap ka pa ng 50,000 yuan na regalo. At meron pang ganitong makintab na bituin na binili mo para sa akin. Talagang mahal mo ako, di ba? Hindi. Yun ay para lang sa pakiramdam ko ng pagkakasala sa'yo. Hindi ito pagmamahal. Hindi pwedeng. Hindi mo gusto si Wu Yuyan. Na ikaw. Para sa akin, iniwan mo pa siya. At ang abo ng nanay mo. Hello? May nangyaring masama sa bola. Nasaan ka? Pupunta na ako. Oy, Mincheng. Tingnan mo, Li. Sa huli, ako lang ang makakasama sa'yo. Haha. Zhao Mincheng. Huwag mong akalain na yumaman ka na hindi mo na kailangang alagaan ang dating asawa ko. Babalik ko siya sa akin. Ha? Tatay, okay lang ba si QQ? Bakit ka nandito? Hindi ka ba pupunta sa kasal ng ex-wife mo? Abala ka ba? Yu. Nais ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko na siya kukontakin muli. Ikaw ay may utang na loob kay Dae Chunli. Kung ganon, dapat ay may utang ka sa akin. May utang ka ba sa nanay at kay QQ? Yu. Mas masakit sa akin ang pagkamatay ng nanay kaysa kanino man. Ngunit ang tao ay hindi na maibabalik sa buhay.
Dapat tayong mga nabubuhay ay mabuhay ng maayos. Umalis ka, ayaw kitang makita. Nagsalita na ako sa mga kapatid. Hindi ko na pakikialaman ang mga bagay niya sa hinaharap. Yung 50,000 na binenta natin para sa pagpapagamot ni Mama, nasaan na? Nawala na ba? Ako. Sa susunod, sisiguraduhin kong kikita ako ng maayos. Basta't magkasama tayo bilang isang pamilya. Lahat ay magiging maayos. Kung tatawag si Auntie Julie ngayon, tatanggapin kita. Siguradong uunahin ko kayo. Uunahin ko ang maliit naming pamilya. Dad, maghihiwalay si Kuya QQ ng kahel para sa'yo, ha? Hello? Ano, gusto mo bang magpakamatay? Chun-Li, nasaan ka? Darating na ako. Sana maging maayos ang lahat. Gusto niyang magpakamatay. Mahalaga ito, buhay ang nakataya. Tatay, sinabi mo lang na kami ng nanay ang una. Kung pupunta ka sa babae na yon ngayon, hindi kita kailanman mapapatawad. Si Yueyan ay gusto nang magpakamatay ni Chun-Li. Hindi mo alam, yung asawa niya ay isang sinungaling. May utang siya sa labas ng mahigit 1,000,000. Si Zhao Mingchen. Naghiwalay na kayo. Anong kinalaman ng mga bagay niya sa'yo? Hindi pwede. Hindi ko maaring sagutin. Yuyu. Sinasabi ko sa'yo, hintayin mo akong matapos. Babalik ako para makasama ka at si QQ. Tatay. Kailangan ka namin ni Mama. Zhao Mingchen. Ito na ang huling pagkakataon. Kung aalis ka, magkikita tayo bukas sa tanggapan ng mga sibil. Tatay. Huwag kang umalis. Haha. Hahaha. Nanay, ayaw na ba sa atin ni tatay? Tayo na ang ayaw sa kanya. Baboy. Bakit ka nandito? Hunyo. Sa pagkakataong ito, pasensya na at kailangan ko ng tulong mo sa libing ng lola ko. Miyuki. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Dalhin mo ito. Ito ay, may 500,000 dito. Dati ay sa inyo na ito. Si Zhao Mingcheng na gago ay binenta ang bahay mo. Kinuha niya ang 500,000 at ginamit ito bilang regalo sa kasal ni Dai Chunli. Si Chen Mingzang utang sa akin. Nasa akin na ang 500,000 na ito. Ano? Kinuha niya ang pera ng lola para sa regalo. Hindi lang iyon. Binenta niya ang sarili niyang sasakyan. Pinagsama-sama ang pera para bilhan si Dai Chunli ng singsing sa kasal. Dot niyo sa kasal. Ay ang pera para sa salu-salo ni Dai Chunli sa kasal. Bastos. Yueyan. Talaga bang gusto mong makasama ang ganitong lalaki sa buong buhay mo? Hindi na. Bukas, makikipag-usap ako sa babaeng yon. Hawakan mo ang card na ito. Dahil utang ito ni Chen Mingzang sa'yo. Dapat ito ay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Ginoong Chen, ito ay isang walang laman na card. Hindi siya magtatangkang magsalita pa. Ibabalik ko ang kwarto sa akin. Salamat sa'yo. Buwan-buwan. Mamahalin kita talaga.
Uncle Zil. Gusto mo ba si nanay? 喜欢我妈妈呀。月月，月爷， Hula. Totoo, alam ko na nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ulit ng isang pagkakataon? Nakalipat na tayo. Zhao Mingcheng. Sa hinaharap, ang tulay at ang daan ay hiwalay. Hindi na magkaugnay, magkaiba na. Tatay. Mingcheng. Yung si Yueyan, hindi marunong magpahalaga. Hindi niya naiintindihan ang kabutihan mo. Mahal ko pa rin si Yueyan. Siguradong mapapabalik ko siya sa akin. Yun Chao. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tinalikuran na ni Wu Yueyan ang inyong relasyon. Mag-uwi na tayo, balik na tayo sa bahay. Sige na. Mingcheng, nagpalit ka na ng bagong bahay ha. Ang ganda naman ng gusali na to, ang laki. 这也太气派了吧！ Ang laki ng village na to. Malapit pa sa downtown. 太近， Siguro milyon-milyon ang halaga niyan. Bro, nagkakamali ka, hindi ako ganoon. Ito ang kaibigan ko. Wow. Nawala ang bahay. Nawala rin ang sasakyan, may utang pa. Kailangan mag-isip ng paraan para kumita agad. Ang bahay na ito ay hindi bababa sa 2 milyon. Nang ikasal kami, si Zhao Mingcheng ay walang pagtanggi, binigay niya agad ang 50,000. Bumili pa siya ng singsing na may mahigit 10,000 yuan bilang regalo. Siguradong yumaman na siya. Sana magpakasal na lang ulit tayo. Mingcheng, magpakasal na tayo ulit. Ano? Mingcheng, pareho tayo ng unang pag-ibig ng isa't isa. Mas bagay pa bang magpakasal ulit tayo? Huwag kang mag-alala mula ngayon. 以后 Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Chen Mingzhang. Pasensya na. Ang tanging minamahal ko lang ay ang buwan. Hindi ako naniniwala na hindi kami magkakabalikan. Tanging ako, si Dai Chunli, ang karapat-dapat sa ganitong magandang buhay. 这样的好日子。 Halika, QQ. Kumain ka ng marami. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng 3 pagkakataon bawat buwan para magtanong o humingi ng tulong. Sa ibang pagkakataon, sana huwag mo akong istorbohin. Yuyan. Talagang alam ko na ako ay nagkamali. Nakipaghiwalay ako sa iyo para makapagsimula tayong muli. 重新开始。 Ang nakaraan ay nakaraan na. Mingcheng. Hindi na ako babalik sa nakaraan. Tatay. Tatay, bakit hindi ka pa umuwi? Dodo. Hindi ako yung tatay. Bakit hindi? 不是， Mingcheng, nagpakasal na tayong muli. 都已经复婚了。 Ang anak ko ay anak mo rin. 孩子 Nag-reconcile kayo. Congratulations. QQ, umuwi na tayo. Yueyan. Mingcheng. 好， Chunli, tapos na kami. 我们已经结束了。 Mingcheng, hindi ko pa natatapos. Sigurado akong mahal mo ako. Kung hindi, bakit ka ganyan kabait sa akin? Lincheng, magpakasal 我 tayo. 们结婚吧。 Pwede bang ilagay mo sa akin ang singsing? Sundin mo siya, sundin mo siya, sundin mo siya. 他 Tatay, kailangan ka namin ni nanay. 需要你。 Ay naku, si Mingcheng at Wu Yueyan ay hindi na babalik. 会回头吗？ Maraming tao sa mundo ang nanonood. Gusto mo bang mapahiya ako? Mingcheng, pupunta ako sa tanggapan ng Civil Affairs bukas. Okay ba? Ano? 什么？ Nakasuot na ako ng singsing sa kasal, di ba?
Wow! Sa susunod na umaga, bibigyan mo ako ng isang marangyang, grandioso, at di malilimutang kasal. Tama ba? Wag na ang kasal. Jenny. Matagal nang nailibing ang nanay ko. Hindi ko pa siya nabisita. Pwede mo ba akong samahan pabalik sa bahay? Tingnan natin ah. Sige, okay lang. Kaya tungkol sa kasal natin. Sa ngayon, hindi ko kayang bigyan ka ng ingranding kasal. Naiintindihan ko. Walang problema. Susunod ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko naman pinahahalagahan ang mga material na bagay. Ibinigay mo na sa akin ang 500,000 bilang regalo. At saka itong 100,000 singsing na diamante. Mincheng, naniniwala akong mahal mo ako. Zhao Mincheng. Gusto mo pa bang subukin ako? Titignan mo kung ako'y mapagmataas sa yaman. Siyempre, hindi ko papayagang makilala mo siya. Mincheng, hindi mo binilhan ng libingan si Mama. Itong pirasong libingan ay 200,000 lang. Sobrang nagmadali si Mama sa pag-alis. Pag-usapan na lang natin mamaya. Nanay, nandito ako para bisitahin ka. Ako si iyong manugang, si Chunli. Hahaha. Miru, anong nangyari dito? Nandito pa si Duo-Duo sa bahay. Bumalik na tayo. Mincheng, ang yaman mo na ngayon. Bakit ang luma pa rin ang bahay na ito? Anong mayaman? Baka naiisip mo na may utang pa ako. Ah, naging resettlement na pala kayo. Kaya pala. CJ. Mincheng, kahit ano pa ang kalagayan ng pamilya mo. Ang mahalaga, ikaw ang nasa puso ko ngayon. Hindi ka ba mag-aalala na wala akong pera? At gusto mo pang akitin ako? Siyempre, hindi na ako mag-aalala. Buong puso at kaluluwa, mahal na mahal kita. Salamat, Chenli, ang hirap-hirap mo. Kailangan kong tumira dito ng ilang araw. Anong tumira dito? Sobrang sira dito. Paano ka titira dito? Binebenta ko ang bahay sa lungsod. Wala akong matirahan sa ngayon. Binebenta. Ano yung dinala mo akong tingnan na malaking bahay? Akin yon, kaibigan ko yon. Pinautang ko lang para tumira ng ilang araw. Hiram niya. Ayos lang si Mincheng. Hintayin natin dumating ang bayad sa demolisyon. Bibili ka ng pinakamagandang bahay at iba pa. Ano bang bayad sa demolisyon? Ikaw pa ang nagtago nito sa akin. Yung demolisyon ng luma nating bahay. Hintayin natin dumating ang bayad. Gusto kong 20,000 para makabili ng 3 bahay. Kasi ikaw ang unang mahal ko, di ba? Bro, baka nagkakamali ka lang. Nakasulat sa pinto dito. Di mo ba nakita? Yung salita sa pinto. Sinusulat ng anak mo. Ano? Ibig sabihin, hindi pa na-demolish itong bahay na to. Wala kang pera. Para mabigay ko sa iyo ang pabaon, binenta ko ang bahay sa syudad. At saka, binenta pa niya ang kotse para mabili mo ang pinakabagong diamante. Ba't parang mas nauubos ang pera mo? Hingin mo nga sa akin ng ilang libong piso, pero huwag kang mag-alala. Bibigyan kita agad ng pambili. Ibig sabihin hanggang ngayon, isa ka pa ring mahirap na walang-wala. Hindi mo ba sinabi sa akin na hindi mo iniinda ang mga bagay na ito? Kasi nga, dahil may pera ka, hindi ko iniinda. Kaya't ikaw ay isang mahirap na walang kwentang tao. Dahil sa pangit mo, maghihiwalay tayo. Shen Mincheng, maghihiwalay tayo. Hindi mo naman sinabi yan sa akin dati. Sandali at saka yung sasakyan. Hindi mo ba sinabi na naibenta na yung sasakyan? Kaya't saan galing tong sasakyan na ginagamit natin ngayon? Nangupahan ako sa car rental. Zhao Mincheng, bakit ka nagpapanggap na mayaman kung wala ka namang pera? Kung hindi ka mayaman. Talagang swerte ko na ang pinasok ko. Magpakasal sa isang inutil na tulad mo. Ikaw lang ang pumili na magpakasal muli dahil sa pera ko. Kung hindi, ano pa? Tingnan mo naman ang itsura mo. Kung wala kang pera, sino pa ang magpapahalaga sa'yo? Hindi ko na kaya, gusto ko nang bumalik sa lungsod ngayon din. Agad-agad. Only. Ang huli na ng oras. Delikado magmaneho sa baryo. Baka bukas ng umaga. Ayoko na, gusto ko nang umuwi ngayon. Dapat mo akong ihatid agad ngayon. Magmamaneho ka ngayong gabi.
Zheng Mingcheng, may sakit ka ba sa ulo? Wala kang pera, bakit ka humihingi ng 500,000? Kaya pala ang sama ng pagkamatay ng nanay mo. Nasa iyo pala ang kasalanan, anak mong walang hiya. Talagang hindi siya nakatulog ng mapayapa. Sabi nila, nabasag pa ang kabaong niya. Pwe, ang sama ng hangin. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Paano mo magagawa yan? Iyan dahil ba sa akin? 什么因为我呀？ Zhao Mingcheng, bakit tayo nagpakasal noon? Wala ka bang alam sa sarili mong ulo? Walang pera pero nagmamagandang tao. Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Sapat na yan para sa'yo. Patid, talagang bulag ako. 这是瞎了眼。 Pirmahan mo na ang diborsyo, Zhao Mingcheng. 签字离婚。 Ang binti ko. Karma mo yan. 活该， Halos madamay ako at si Dodo sa'yo. 我跟你一 Sobrang malas talaga. 真是倒霉。 Ang binti ko. Kapatid. Sobrang wala kang isip. 病狂， Kung hindi dahil sa'yo, 陪你。 babalik ba ako sa bayan ng magdamag? Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Kung hindi ka walang pera, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Magiging tanga ba ako sa'yo? 团转嘛， Talagang napuno ka ng kasakiman. Akala mo yumaman na ako. Nasa panaginip ka lang. Ayaw kong makipag-usap sa'yo ng matagal. Sige na, pirmahan mo na ito. Akala mo ba madali lang ang maghiwalay? Eh ano naman? Ano pa ang gusto mong mangyari? Dahil sa'yo kaya naghiwalay kami. Ngayon gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Walang ganong kadaling bagay. Dahil sa'yo, nagka-aksidente ako. Kung magpapakasal tayo ngayon, kasalanan na ng abandonment. Zhao Mingcheng, hindi ka pa rin natatakot na mang-utos sa akin. Kailangan mong pumirma. Kung gusto mong maghiwalay, pwede. Sa dowry, ang pera sa regalo, ang pera sa pangako. Ibabalik mo ang pera sa diamante. Kabuang 700,000. Anong panaginip mo, 700,000? Anong klaseng panaginip yan? Zhao Mingcheng, tingnan mo ang itsura mong inutil ngayon. Ayaw ko nang ipakita sa labas, nakakahiya. Hindi ko na nga hiniling na bayaran mo ako ng danyo sa emosyon. Ikaw pa ang nanggugulo sa akin. Sobrang bulag ko talaga. Magkakaroon pa ako ng konsensya para sa taong katulad mo. Zhao Mingcheng, sinabi ko na kay Wu Yueyan na darating siya. Pinapunta ko rin ang iyong magandang ex-asawa. Para makita ang itsura mo ngayon. 再土屌丝， Huwag kang umalis, saan ka pupunta? Hindi ka naman nagdiborsyo. Siyempre pupunta ako para humanap ng bagong tatay ni Dodo. Hindi ba't ikaw pa ang aasahan mong magpalaki sa aming mag-ina? Oh, tama nga. Oh, pala. Sabi ng doktor, ay, yung paa mo. Wala nang pag-asa sa buhay na ito. Haha, huminto ka dyan. 教授， Dito lang. 你 Dito. Alam mo, Yuyu. Alam kong nagkamali ako. Ang buhay ng Taijun ay dahil sa pera ko kaya. 钱他才 Lahat ay tapos na. Ruyan, salamat sa'yo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Kalilimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Bukas ng umaga. Ang sinasabi ko, tapos na ang ating nakaraan. 过去了。 Tapos na tayo, nagdiborsyo na tayo. Kaya ako pumunta dito nitong mga araw na ito para alagaan ka. Dahil ikaw ang tatay ni QQ. Pero sa pagitan natin, kung bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, talagang alam ko na nagkamali 知 ako. 道错了。 Sa hinaharap, siguradong uunahin ko ang ating maliit na pamilya. Alas dos. Hindi lahat ng paghingi ng tawad ay napapatawad. Ngayon, may dalang bola si kuya. Mabuti ang buhay ko ngayon. Ngayon, gusto ni Dai Chunli na hiwalayan ako. Pati ikaw ay ayaw na rin sa akin. 你不要我， Hindi makakaalis si Dai Chunli sa'yo. Ang aksidente mong sasakyan ay sanhi niya. Kung maghihiwalay kayo, magiging kasalanan niya ang abandonment. At higit sa lahat, wala na tayong progreso. Kahit na si Dai Chunli. Sa hinaharap, wala rin akong magandang 什 araw. 么好日子？ Bukasan, ito ay usapin niyo ng asawa mo. 夫妻之间的事， Hindi ko na masyadong magagampanan.
Buong buwan. Tapos ka na ba? Sabay nating saluhin ang bola at pumunta sa school. CJ. Ang paborito mong minatamis na kastanyas. Ang paborito mong minatamis na kastanyas. Alam ko talagang nagkamali ako. Yuyu. Nais ko sa'yo ang kaligayahan. Tara na. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Oh. Salamat, baby. Salamat sa'yo, Luyu. Binabati kita, Yuyu. Nagsimula na rin ang ikalawang cake shop. Kaya't dapat talagang pasalamatan si Manager Lu sa kanyang malaking suporta, ha? Regalo ng kaarawan. Ang mahal naman nito. Hindi mo pwedeng tanggihan ito. Pinili ko ito ng maingat para sa'yo. Halika, ipapasuot ko sa'yo. Maganda ba, maganda ba? 好看。 Sobrang ganda. Pero Uncle Lu, kala ko magbibigay ka ng singsing sa nanay mo. Relos, Relos. Kailangan munang magpahayag ng damdamin bago magtanong ng kamay. Magpahayag. Si Ruyan ay talagang may gusto na sa'yo noong nag-aral pa siya. 上学的时候就喜欢你了。 Noong panahong iyon, masyado siyang nag-aalinlangan. Kaya si Zhao Mingcheng ang nauuna. Buti na lang. Hindi pa huli ang lahat na yon. Luyu, isa na akong ina na may anak. 妈妈了。 At huwag ka munang magmadaling tumanggi sa akin. Bigyan kita ng oras na mag-isip ng maayos. Sana rin ay bigyan mo ako ng oras na maipaglaban ka ng mabuti. 让我好好追求你。 Nanay, naniniwala ako na magiging mabuti si Uncle Lu sa hinaharap. Papa, ano nang sinasabi mo? 你说什么呢？ Kailangan mong uminom kahit ayaw mo man. Kung mamatay ka sa init, sige na lang. Oy, Ginang, kami po ay nasa pulis. Ayon sa reklamo ng taong ito, ikaw ay nasasangkot sa pang-aabuso sa pamilya. Sumama ka sa amin. Kumusta, ikaw si Zhang Fiqiang, panggagahasa sa pulis.